naniniwala ba kayo na lahat ng dalangin natin na mataimtim ay didinggin ng Diyos natin? Nagkakaisa tayo. Yung kanta nga na ang bulong, lumaganap na. Ngayon may sigaw na. Ang sigaw natin, ibalik si Tatay Digong dito sa bansang Pilipinas. Ibalik si Tatay Digong dito sa ating mahal at kanyang pinakamamahal na bansa. Naniniwala ba kayo sa hustisya na nanggagaling sa langit? May korte sa langit. Dinidinig ng Diyos ang dalangin natin. Kung wala tayong hustisya dito, merong justisya sa langit. Because God is a God of judgment and God is a God of justice. There is a Chinese proverb that says, the hottest fire produces the bravest men and leaders. Kung gaano kainit ng apoy, ganun din kamatibay ang taong kanyang nabibigay o nagagawa. Magandang hapon sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong dito sa Liwasang Bonifacio. Woo! At sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong sa buong Pilipinas na nakikipag-isa sa atin sa hapong ito. Live tayo sa iba't ibang probinsya, sa social media. So lahat din ng mga OFW nakikipag-isa po sa atin sa hapong ito. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makibahagi ng kwento kung paano naging magkaibigan si Pastor Apollo C. Quiboloy at si Tatay Digong. Kumbaga, this is a friendship that is forged in fire. Pagkakaibigang nabuo sa apoy. Bakit? 4 na dekada silang magkasama. Nagkita sila o nagkakakilala sila nung prosecutor pa lang si Tatay Digong in the 80s sa Davao City. At nag-uumpisa pa lang ang gawain ng Kingdom of Jesus Christ. Napakasimpleng buhay. Maliit pa ang kapilya, hindi pa rin kilala si Tatay. So ano ba yung klaseng pagkakaibigan meron sila? Hayaan yung babasahin ko ito. They are two ordinary people who work together in dangerous environment. And through the years, they develop a strong friendship forged in fire. The friends who support each other through difficult illness and situation. Bakit masasabi nating doon na buo ang kanilang pagkakaibigan? Sa kalagitnaan ng apoy, kapag subukan, kahirapan, kahit kamatayan. Noong 1980s, ang Davao City ay naging laboratory ng CPP, NPA, NDF. Napakagulo. Yung Agdao, kung saan nandoon ang chapel pastor, ay tinawag na Nicaragdao. Araw-araw nagtutumbahan ang mga pulis sa daan. Kasi may mga Sparrow units ang mga CPP, NPA, NDF, NPA pa noon. Ganun ang sitwasyon ng Davao. Itatawag din na Nicaragua, Nicaragdao at Maanagua. Magulo. Walang gustong titira sa Davao City. Dahil takot. May takot. Kahit sa kapilya ni Pastor, may mga pumupunta doon at tinatakot ang mga misyonaryo. Lalagay ang 45 sa harapan at pinapapili. Baril o Biblia? Ganon ang Davao. Tumakbo si Mayor bilang Vice Mayor at muli siyang dumalaw sa pananambahan ng Jesus Christ. Sa madaling salita, nanalo si Mayor bilang Vice Mayor noon hanggang naging mayor ng 3 terms, hanggang naging congressman, at naging presidente ng bayan nating Pilipinas. At mula noon hanggang ngayon,
magkakasama sila ni Pastor. Ano bang klaseng kaibigan sila? Sabay silang maglaro ng golf. Ganon kasimple ang buhay. Sabay silang nagmo-motor, nagbo-biking, magbi-big bike. At si Mayor din ang nagturo kay Pastor na maging piloto. Piloto silang dalawa. Nag-aral sila para maging pilot. Pero nung mag-solo flight na si Pastor, sabi ni Mayor, Pastor, sabay ako. Dapat nandyan ako. Pero hindi talaga dumating yung panahon na yon. Hindi nakapag-solo flight si Pastor hanggang ngayon. Kasi sabi ni Mayor, Pastor, delikado pag mag-solo flight ka na magpiloto sa aeroplano. Pag bumagsak yon, patay ako sa milyon-milyong members ng kingdom. Hindi nila ako mapapatawad kung mawawala ang pastor nila. So, ganun sila magkakasama. Sa Davao City, sinabi ko ngang magulo. Pero habang umuunlad ang Davao City, umuusbong din ang gawain ng Jesus Christ. Kambal sila. Magkaiba man ang landas, magkaiba man ang kanilang ginagawa, magkaiba man ang misyon nila sa buhay. Dahil si pastor ay naging pastor, tagapag-alaga ng kongregasyon, ng kanyang mga tupa. Si Tatay Digong naman ay naging ama ng syudad ng Davao. Umunlad at lumago ang Kingdom of Jesus Christ, kasabay ng pagunlad at paglago ng Davao City. And through it all, magkasama sila. Nakita namin kung paano ang pagmamahal ni Tatay sa mga taga Davao City. Alam ko nakita nyo rin kasi naramdaman din natin nung siya ang naging presidente natin dito sa Pilipinas. Nung may baha sa kanilang lugar, nauunang si Tatay nandoon. Alam natin kung paano siya naging taxi driver para malaman niya na talagang ligtas ang lahat ng mamamayan tuwing gabi. Alam din natin kung paano siya ang unang pumunta doon sa Tacloban, nung panahon ng hayan, hindi pa siya presidente. Davao City Mayor lang siya. Pero siya ang unang official na pumunta doon sa hayan. Kasabay din ng Children's Joy Foundation, na foundation ni Pastor, upang tulungan ang ating mga kapatiran na nasalanta ng bagyo doon. Mga kababayan, si Pastor at si Tatay Digong, they are ordinary people. Kaya nga sinabi, God calls ordinary people to do extraordinary things that God has destined them to do. Destiny. Tadhana. Tinadhana na silang dalawa na maghalos magkakambal ang kanilang misyon sa buhay. Si Pastor, tagapangalaga sa spiritual, nagbabago ng mga tao na tunay na pagbabago mula sa puso. Si Digong, din ang nag-aalaga sa mamamayan, una sa Davao City. At alam ko, na-experience natin yan dito sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat tayo dahil may isang Rodrigo Duterte na tumayo laban sa terorismo, nag-una doon sa Davao. At nung nangyari nga naging presidente siya, nilabanan din niya ang terorismo, katulad din ni Pastor, na inilaan niya ang laban kasama ang bayan upang masugpo ang insurhensya na nagpapahirap sa ating bayan. Merong isa nakipaglaban, ang ating presidente, at ganun din si Pastor. Nakipaglaban ba siya sa droga? Alam natin kung paano siya tumayo, paano siya nanindigan sa katotohanan. Sa Davao City pa man hanggang ngayon, kung ano yung bahay na tinitirhan ni Tatay Digong nung mayor pa siya hanggang naging presidente siya. Pareho lang ba ang bahay niya? Nakatira ba siya sa parehong bahay pa rin? 30 years na, nire-repair lang niya. Si Pastor, kahit lumago ang Kingdom of Jesus Christ, walang ni isamang ari-arian na nakapangalan kay Pastor. Ganun pa rin, namumuhay na simple, although pinagpapala talaga tayo ng dakilang Ama, pareho silang hindi bumigay sa pera, hindi nababayaran ang kanilang paglilingkod at serbisyo sa bayan. Totoo sila na talagang tutunay na nagmamahal sa bayang Pilipinas. Si Tatay, noong may panahon na tilalikuran siya ng iba niyang mga kasamahan,
si pastor, nilapitan niya. At tunay nga, kahit iniwan siya, nung tumatakbo siyang mayor or congressman, pero nung pumunta siya sa Kingdom of Jesus Christ, sinabi ni pastor, Mayor, susuportahan ka namin. Anong nangyari? Lahat ng members tumulong, lahat ng members lumakad, lahat talaga ng Kingdom of Jesus Christ sumuporta. Kaya landslide win pa rin si tatay. Walang makakatalo dahil alam natin kung anong klaseng pamumuno meron si Tatay Digong. Katulad ng twin bombing sa Davao City noong 2003 sa pier at sa airport, kaya naitatag ang Task Force Davao. Unang-unang pinakilala ni tatay ang mga militar sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi kami sanay na makipag-usap sa mga military. Pero dahil kay Tatay Digong, inintroduce niya yung Task Force Davao, binuksan ng Kingdom of Jesus Christ ang compound namin para masuportahan ang task force at ang mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ, pinasanay ni Pastor, tag-training sila ng basic military training para maramdaman namin kung ano ang buhay ng military, kung ano ang buhay ng sundalo. Gusto ni Pastor na madama din namin kung paano ipagtanggol ang ating bansa. Pareho sila nakatagtatanggol sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng taon, mag-aapat na dekadang magkaibigan si Pastor at si Tatay. May mga panahon na magkaiba sila ng prinsipyo. May mga pagkakataon na hindi sila nag-iimikan. Tunay na mga kaibigan, pero kasi naninindigan sila sa bawat isa nilang paniniwala. Pero mga kababayan, alam niyo ba, kahit iniisip ni Pastor na hiwalayan si Tatay Digong, gusto na ni Pastor na kumalas. Dahil alam naman natin kung anong klase ang lingwahe ni Tatay. Anong klase ang buhay niya, hayag naman yan. Si Pastor naman, iba naman ang landas na tinatahak niya. Gusto man niyang humiwalay. Pero ito ang patotoo, na si Tatay Digong palaging ipinahahayag ng ating Diyos sa langit kay Pastor na huwag niyang iwanan, kay palagi niyang suportahan, kahit minsan labag na sa puso, pero hindi nakakatulong si Pastor. Meron talaga, kasi merong mensahe palagi ang dakilang Diyos. Kaya 18 years bago naging presidente si Tatay, pinahayag na siya kay Pastor, naglalaro sila ng golf. At nasabi ni Pastor, Mayor, nanaginip ako, nasa Malacanang ka, may kausap kang mga general. Palagay ko magiging presidente ka kasi yun ang nakita ko. Sabi ni Mayor, ako Pastor, wag yan, di natin kaya yan. Dito lang tayo sa Davao, hanggang syudad lang ako. Pero natupad ba ang panaginip ni Pastor? 18 years pa bago naging presidente noong 2016, ipinahayag na si Pastor at alam natin kung gaano nilait si Tatay. Kung ano ang paglalait ni tanggap ni Pastor sa ministry, kulto si Kibuloy, nangangabuso si Kibuloy, nagmemera lang si Kibuloy, bula ang propeta si Kibuloy. Ganon din si Tatay. Ano ba si Tatay? Kriminal, ang bababae, bastos, di ba? Probinsyano, baduy. Anong klase ba yan? Dapat ba siyang maging presidente ng ating bansa? Ngunit dahil kinasihan siya ng Diyos, ordained siya talaga ng Diyos, kalooban ng langit na siya maging presidente ng bansang Pilipinas, dininig talaga ang dalangin, natupad ang pahayag na binigay ng Diyos kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinagamit ni Pastor ang resources ng kingdom. Alam natin walang budget si Tatay. Para marating niya at para makapagkampanya siya sa iba't ibang dako. Pinahiram ni Pastor ang chopper, pinahiram. Nung meeting the advances sa grandstand, magkasabay silang lumisan sa jet ni Pastor. Nandun kami lahat nung paalis na sila papuntang Luneta. At nung magbilangan na at tapos na ang eleksyon, saan si Tatay noon? Kapiling ni Pastor. Gabi na, tapos na ang botohan.
dumating si tatay sa compound. Pastor, dito lang ako. Doon siya humuhugot ng lakas. Nakasama niya, alam niya ang kaibigan niya nandyan. Hindi siya iiwanan at nagpapasalamat siya. Nung gabing yun, nung nanalo na talaga si tatay at kasama namin si tatay na nagbunyi, nagpasalamat sa Diyos. Alam din natin ano ang nangyari pagkatapos niyan. Nung nakaupo na si tatay, binigyan niya ng pagkakataon. Yung nasa kaliwa, hindi matanggap ni pastor. Sinuportahan natin si Tatay Digong. Bakit pinapaupo niya yung kaliwa? Di ba kalaban natin yan? 3 taon silang magkahiwalay. 3 taon silang hindi nag-uusap. Hinayaan ni pastor. So kahit may posisyon na si Tatay Digong, kahit minsan, hindi humingi ng pabor si pastor. Kaya di ba sabi ni tatay, my friendship ends where my loyalty to my country begins. Sabi din ng pastor, true. My friendship ends where my loyalty to the kingdom of Jesus Christ begins. Yun ang nangyari. Pero dahil merong plano ang dating ama sa langit, after 3 years, nakita natin kung paano trinabaho ni tatay ang Pilipinas, kung paano niya pinuksa ang masama, kung paano niya tayo binigyan ng tunay na katungkumpayan at tunay na kaligtasan mula sa kasamaan. Kaya hiniwalay muna si pastor. Pero after 3 years, nung last term na muli, magkasama sila ni tatay. Magkasama uli si pastor, ang kanilang mga pananaw para sa ating bansa, ang kanilang mga plano sa ating bansa. Nag-uusap silang magkaibigan. Ganon si pastor makisama, ganon din si Digong. Kahit sa kahirapan, kahit sa bingit ng kamatayan, walang iwanan. Iniwan ba tayo ni tatay? Hindi. Hanggang ngayon, nananatili ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kahit nandun na siya sa Netherlands, tayo pa rin ang iniisip ni tatay. Kamakanan pa rin ng bayan ng kanyang iniisip. Ayaw niya tayong mag-isip para sa kanya. Sabi niya, di ba, don't worry, I'm okay. Ganon si tatay. Mga kababayan, sa panahong ito, alam ko nagdadalamhati tayo. Nung nakita namin ang nangyari sa Pilipinas, nasa Hong Kong pa kami, kasi last Sunday, magkakasama rin kami doon sa prayer rally din, prayer and worship din sa Hong Kong. Pinagbigyan din ni pastor si tatay na makadalaw sa ating mga kapatid na mga OFW. At alam niya kung ano ang mangyayari. Pero hindi siya tumakas. Kahit kami nag-iisip, sana wag na lang bumalik si tatay. Pero dahil tunay siyang Pilipino, tunay siyang nagmamahal sa bayan, bumalik siya. Na-witness natin, nakita, nasaksihan natin kung ano ang kadasan na ginawa nila sa Tatay Digong natin. Naalala namin at nanumbalik ang nangyari sa KOJC siege. Kung gaano kadami ang pulis na lumusob sa KOJC compound, yun din ang karaming pulis na humuli kay tatay. Si pastor, nag-iisa. Bakit libo-libo pulis talaga ang lulusob? Si tatay, nag-iisa. At alam natin may edad na. At may nag-iinda pang karamdaman. Bakit ganun kadami ang pulis na kukuha sa kanya ng sapilitan? Si pastor, dahil ganon silang kaibigan. Ang naramdaman ni pastor, dalamhati. Naramdaman ni pastor na parang nung namatay ang kanyang ina na pinakamamahal. Ganon nagdurugo ang puso ni pastor sa nangyari ngayon. Ginipit din si pastor. Ginipit din si tatay. Ang dalawang tao na nagbuwis ng kanilang buhay para sa kapakanan ng iba. Ang dalawang tao na nagsama ng 4 na dekada na nagbigay ng kanilang buhay, nagsilbi sa mga mamamayan. Ngayon, may edad na sila, nasa twilight years na sila. Ito ang nangyari. Pareho pa rin sila. Pareho pa rin ang dinanas nila. Unang ginipit at ngayon nasa piitan pa si pastor na walang hustisya.
Sumunod din si tatay. Kinuha siya na labag. Alam natin lahat labag sa batas. Pareho din. Tadhana ba? Destiny ba yan ng parehong magkaibigan? Pero hanggang ngayon, alam natin na may Diyos sa langit. Kung paano kami, KOJC, niligtas ng 16-day siege, alam naming may milagro dahil alam natin na higit ang kapangyarihan ng ating dakilang Ama sa langit kaysa sino man tao na may kapangyarihan ngayon. Naniniwala ba kayo sa milagro? Naniniwala ba kayo na lahat ng dalangin natin na mataimtim ay didinggin ng Diyos natin? Nagkakaisa tayo. Yung kanta nga na ang bulong, lumaganap na. Ngayon may sigaw na. Ang sigaw natin, ibalik si Tatay Digong dito sa bansang Pilipinas. Ibalik si Tatay Digong dito sa ating mahal at kanyang pinakamamahal na bansa. Naniniwala ba kayo sa hustisya na nanggagaling sa langit? May korte sa langit. Dinidinig ng Diyos ang dalangin natin. Kung wala tayong hustisya dito, merong justisya sa langit. Because God is a God of judgment and God is a God of justice. There is a Chinese proverb that says, the hottest fire produces the bravest men and leaders. Kung gaano kainit ng apoy, ganun din kamatibay ang taong kanyang nabibigay o nagagawa. So alam natin kung gaano katibay ang ating leader. Matibay ba si tatay? Nababali ba si tatay? Hindi. We will never bow down to tyranny. Hindi tayo masisiil. Dahil tayo ay Pilipino. We are Filipinos for nothing, di ba? We are not Filipinos for nothing. Nakita ng buong sanlibutan kung ano ang ginawa nila kay tatay. Ngayon, bilang mga mamamayang Pilipino, ipakita rin natin sa mundo, kahit may sakit, kahit may dalamhati, kahit may puot, pero nananatili tayong matibay sa ating paninindigan. Nananatili tayong maninindigan sa katotohanan at ipaglaban ang katotohanan. Hindi tayo magugulo dahil pag-ibig ang susi ng lahat. Pag-ibig sa Diyos, una sa lahat, sa bansa at sa kapwa. Yon ang tinuro sa amin ni Pastor kahit nung 16-day siege, alam naming nasa bingit kami ng kamatayan. Pero nasaksihan ng buong mundo kung paano kami tumayo. Wala kaming armas. Ang armas namin ay dalangin, pagpupuri, pagpapasalamat at pag-ibig. Dininig ng Diyos ang aming dalangin. Hindi niya kami pinabayaan. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy pa rin ang laban hanggang makamtan natin ang tunay na pagbabago, tunay na kalayaan, tunay na katagumpayan. Sa mga kababayan kong Pilipinas, nagkakaisa tayo dito. Walang relihiyon, walang pananampalataya, kahit ano ang pananampalataya natin, kano ang estado natin, ano man ang partido natin, kapwa Pilipino tayo. Iisa lang ang ating bandila. Iisa lang ang nagwawagayway na bandila natin. Nag-iisa ang Pilipinas. Bakit nangyari ito? Upang muli tayong magbuklod-buklod. Upang muli tayong magkakaisa. Dahil nahati tayo sa nakaraang administrasyon o ngayong administrasyon. Nagkahati-hati tayo. Nawala yung unity. Nawala yung continuity. Si Tatay Digong din ang gagamitin upang muli tayong magkakaisa para muling mabuo ang bansang Pilipinas, upang muli tayong magmahalan at magkaisa. Yan din, siya rin ang nag-alay ng kanyang buhay. Alam niya ang mangyayari, pero hinarap niya yan ng buong tapang. Hinarap niya yan dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayong lahat. So sa pagkakataong ito, lahat tayo, saan man tayo, anumang estado sa buhay meron tayo, alam natin na ang Diyos, iisa,
at dinidinig niya ang taimtim na dalangin, ang taimtim na dalangin ng kanyang mga anak. Mananalangin ba tayo, mga kapatid? Mga kababayan? Itataas natin ang ating mga dalangin para kay Tatay Digong, para sa bansang Pilipinas, upang sa madalian, alam natin, tatanggapin natin ang kasagutan. Lahat ng naniniwala na didinggin ng Diyos ang ating dalangin sa hapong ito. Naniniwala ba kayo? Tingnan ko ang kamay ng naniniwala na ang Diyos sa langit hindi natutulog. Nakikita niya ang mga nangyayari at dinidinig niya ang dalangin ng kanyang mga anak. So sa hapong ito, sa unang dalangin, hinilihin ko ang lahat na tumayo bilang paggalang. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating dakilang Ama. Dahil alam natin, kung tayo-tayo lang, wala tayong magagawa. Ngunit kung ang kasama natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam nating magtatagumpay tayo. Sinasabi nga, if God be for us, who can be against us? Are we in the side of God? Lahat na nasa Diyos ang pananampalataya, sa lahat ng Diyos ang ating pag-asa, siya ang magbibigay. So magkaisa po tayong manalangin. Sabayan po ako. Ama namin makapangyarihan sa lahat, ang Diyos namin manwalka ng langit at lupa. Ikaw po ang amakda ng lahat, aming Amang Jesucristo. Sa pagkakataong ito, narito po ang lahat ng nagmamahal sa iyo sa ating bansa, at lalong-lalo na sa aming pinakamamahal na dating Presidente, Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na naging mabuting ama sa bansang Pilipinas. Siya ay naglingkod ng tapat sa bayan, tunay na nagmahal sa Pilipino, at binigay niya ang lahat para sa kaiunlad ng bansa. Nilabanan niya ang masama upang maging ligtas kami sa kapahamakan at kriminalidad. Sa likod po ng lahat ng nangyaring pag-alay niya sa kanyang buhay, nasaksihan po namin ang nangyaring karahasan at sa pilitang paghuli sa kanya, kinuha siya sa amin. Kaya ngayon, nagluluksa ang bansa. Ngunit alam namin, dakilang Ama, Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, na hindi po ninyo hahayaang mawalang lubusan ang pananalig namin sa batas. Bagamat dumaan man kami ngayon sa panganib at kawalang katarungan, naniniwala kami at nananampalataya na ang inyong kapangyarihan ay mananaig sa aming kalagitnaan. Magkaisa po kaming dumudulog at nananalangin na iunat niyo po ang inyong makapangyarihang kamay upang hipuin at proteksyonan at panatalihing nasa mabuting kalagayan at kalusugan sa pangangatawan ang aming mahal na Tatay Digong na nag-iisa ngayon sa Hague, Netherlands sa kamay ng mga banyaga. Nananampalataya kami na makakamit niya at namin ang agarang hustisya at tunay na kalayaan, at higit sa lahat, makakauwi siya na bansa at muli namin siyang makakasama at makakapiling. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, sampu ng kanyang mahal sa buhay. Dinadalangin namin na bigyan mo po sila ng kalakasan, magiging matatag po sila sa kanilang dinaranas sa matinding kapagsubukan ngayon. Ingatan mo po si VP Sara, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at kanilang mga pamilya at mga anak, at maging si Veronica Kitty Duterte at lahat ng mahal nila sa buhay, at ang lahat po na nakapaligid sa kanila na mananatili po silang paglingkuran tunay. Naniniwala kaming dininig niyo po, Ama, ang aming dalangin at tanggap na namin ang kasagutan at milagro. Bagamat may kirot ang aming puso, nananatili kaming mahinahon sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, dahil alam naming ililigtas mo kami sa kapahamakan mula sa kamay ng kasamaan at kadiliman. At muling masisilayan namin ang pagbubukang liwayway sa tunay na bagong Pilipinas.
Sa inyo po ang lakas at sa iyo po nanggagaling ang mga milagro at himala. At alam namin ang inyo pong sakdal na kapangyarihan, ang inyo pong sakdal na kalooban, ang siyang masusunod sa bansang Pilipinas. At maingat po naming binabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng kapasalamatan, lahat ng kulalatian sa iyong dakilang pangalan, aming Jesucristo. Amen. Muling purihin, pasalamatan natin ang ating dakilang Ama. Pwede bang bigyan natin siyang malakas na palakpak na parang